Hey guys, kumusta? So, bago ako matulog, gagawin ko ng reaction video to, no? Ah, alam niyo ba yung mga politiko or mga nasa pwesto sa gobyerno na mag-iisip ng mga bagay-bagay para magmukhang may ginagawa sila pero sa totoo, wala namang epekto or wala naman talagang silbi sa komunidad. Ito yung example. Lamang ang militar, PNP at local government unit ang gumagawa ng paraan upang mapigilan ang pagdami ng mga hindi lisensyadong baril sa Okay, so ang problema is dumadami daw ang mga hindi lisensyadong baril. So yun ang problem, di ba? So ano sa tingin niyo solusyon? komunidad. Maging ang Bangsamoro Transition Authority ay gumagawa na rin ng hakbang upang maibsan ang problema sa loose firearms. So Bangsamoro to, so may autonomy sila, no? Panoorin na lang muna natin. Sinabi ni Deputy Speaker Attorney Omar Yasser Sema na pinaghahandaan na nito ang paghahain ng panukalang batas na nakatuon sa gun control and gun regulation. So, gun control and gun regulation. Pero mamaya, lilinawin niya na central pa rin ang lilisensya sa baril. Ibig sabihin, sa krame pa rin. So, anong silbi? Dadagdagan niya lang ng requirement. We're looking at filing a bill on gun control and gun regulation in the Bangsamoro kasi nga nakikita natin yung example niya, walang relationship sa problema. proliferation na ng firearms sa Bangsamoro, parang unhinged na, hindi na nakokontrol Lahat So sir, paano makokontrol? Ano suggestion mo? pagkakaroon ng baril di ba? So definitely itong si sir, anti-gun to, no? Pero I'm sure meron tong mga bodyguard na may baril. Nakikita natin. Ikaw ba naman maglalakad ka sa Mindanao na wala kang bodyguard, may hinahawaan kang posisyon? Dito, konting away lang nagbabarilan na Okay, so yun sir Yung sa example niya, konting away lang daw magbabarilan na. So, ang solusyon niya, iparehistro, kumuha daw ng record. Ibig sabihin, kumuha daw ng record. Konting sagutan, nagbabarilan. So I think we need to look at this. Hindi naman dito ang processing ng firearms. It's still the national level. Oh, national level. So walang silbi kasi ang processing doon pa rin sa krame. So anong silbi ng sinasabi mong gun control? At paano niya masosolve yung nagkatinginan lang, nagbabarilan, konting away, nagbabarilan? Paano masosolve? Solusyon niya? But maybe lang, baka pwedeng bago kumuha ang isang Muhammad o isang Abdul ng baril, dapat alam ng Bangsamoro government. So pag alam, hindi na sila mag-aaway, hindi ko mag-gets comment down below, ano sa tingin nyo epekto? Pagka, kunyari, yung si Abdul, actually racist yung example niya no? Porkit ba nasa Mindanao, Bangsamoro, yun ang pangalan, medyo racist yun anyway, so si Abdul, magkukuha ng LTAP, tapos bago daw siya kumuha ng LTAP sa krame, magpapaalam muna siya sa Bangsamoro. Parang nagpapa-importante lang to. Gusto lang maging importante yung yung department niya. Pero paano masosolve yung sinasabi niya, lahat na lang nagbabarilan konting away. Paano masosolve? Meaning, bago siya pupunta sa Manila, dapat kukuha muna siya ng permit sa Bangsamoro government. Tapos, so, yung permit to, kunyari, kukuha ka ng permit to own a firearm. So, kukuha pa daw si Abdul ng permit sa Bangsamoro government. So, anong epekto nun? So, parang dinagdagan niya lang yung babayaran niya. Dinagdagan niya lang yung opisina na pupuntahan. So, paano masosolve yung nagkatinginan lang or nag-away lang nagkonting away nagbabarilan? Particularly what we are Hihingi thinking lang pala is ng yung Ministry of Public Order and Safety. Dapat may database ang Ministry of Public Order and Safety sa gun owners
and firearms circulating in the Bangsamoro. So, ang taba ng utak ni attorney. Hindi ko comment down below guys kung nagets nyo ba yung gusto niya mangyari. Unang-una yung premise niya, lahat na lang nagkakabaril eh. Tapos konting away, babarilan eh. So, ang solusyon namin dyan, ganito. Bago sila kumuha ng lisensya, ipaalam muna sa amin. Hindi ko masyadong mataba yung utak niya na hindi ko maabot yung level. Autonomous region in Muslim Mindanao. Sa panukalang batas na nakatakdang ihain ni MP Omar sige. Sema sa BTA, nais nito na bago makakuha ng LTAP o License to Own and Possess Firearm ang isang gun holder, kinakailangan na kumuha muna ito ng permit sa Ministry of Peace and Order Safety o sa MPOS. So, paano naging gun control yun? Parang anong nangyari sa kanya, additional lang na bayad. Additional na permit. So, paano niya makokontrol yung nag-aaway? Tapos, lahat may baril. Sino bang, sino ba niloloko ni attorney? Upang mayroong record ang barangay. So, parang gusto niya lang yata kumita eh. No? Parang gusto lang kumita kay Abdul. No? Parang ganun ba? Hindi ko alam kung ano epekto niya sa doon sa sinasabi niyang lahat na lang nagkakabaril, lahat na lang, kailangan natin ng gun control. Nung ipaliwanag niya yung sinasabi niyang gun control, hindi niya yata alam kung ano ibig sabihin ng gun control eh. The thing is, hindi niya kaya mag-implement ng gun control. Kunyari, si Abdul, yung pamilya nila Abdul, lahat may baril. Kaya mo ba ng gun control? Kung ako tatanungin niyo kung ano ibig sabihin ng gun control, hindi mo papayagan magbaril yan, magkabaril yan. Yun ang gun control. Pero yung hihinga mo lang siya ng additional na permit, gusto mo lang kumita yung department niya yan. Kung saan man register. So, additional registration lang yan. Additional paperwork. Government sa mga taong nagmamay-ari ng baril at kinakailangan na mag-renew o kumuha ng lisensya. Bago kukuha ng LTAP, dapat may permit siya dito sa Bangsamoro. So, pag nagka-permit sa inyo, anong pinagkaiba nun sa hindi nag-permit? Di ba? Hindi na sila mag-aaway, hindi na mainitin na ulo, hindi na magbabarilan pag kumuha ng permit sa inyo. The Ministry of Public Order and Safety will have a clear record. Ano bang silbi ng record? Unang-una, meron ng batas sa Pilipinas na anti-red tape law. So, yung sinasuggest ni attorney, red tape yan eh. Additional paperworks lang yan eh, additional fees. Tapos parang yun ang makakasolve sa sa loose firearms daw sa Bangsamoro. Of who owns firearms. Alam na in naman the eh. region. May mga naririnig tayo dito, yung mga hindi na nagre-renew. Ito yung example niya, wala na namang relationship sa problema. Hindi daw nagre-renew, tapos dinedeclare na lang na, anong relationship nun pag, dun sa pagpaparehistro sa inyo? Nawawala na yung baril, dinedeclare na lang nila loss. Nag-execute na lang ng affidavit of loss. So, anong gagawin mo, sir? Kung nawala talaga, hindi mo sila pwedeng i-prosecute, di ba? Kailangan mo patunayan na nagdadahilan lang sila. A lawyer ka pa naman. Di ba? Paano ako nawala? And then, ano yung relationship ng example niya na, nagde-declare na lang ng loss sa solusyon niya na additional red tape. Anong kinalaman? Hindi nagmamatch eh. So, iba yung iniisip niya, iba yung example niya, iba naman yung solusyon niya. Iba yung solusyon niya. So, yung mga tao na napapasukan ng license, imbis na mag-renew, dinideclare na lang nila na loss. Paano yan, sir, masosolve? Kailangan magparehistro sa amin. It doesn't make any sense. Ani Sema, wala umanong maidudulot na kabutihan ang paggamit ng baril lalo na sa mga masasamang gawain. Kaya pinaghahandaan na nito ang pagsulong ng Gun Control and Regulation Bill sa BTA. Jasper Acosta, nag-uulat. Tapos banggit sila ng gun control. Wala akong nakitang gun control sa proposal niya eh. Na magparehistro lang sa kanila sa Bangsamoro para meron silang record. Hindi gun control yun eh. Gun registration lang yun eh. And additional red tape.
na actually meron na tayong anti-red tape law, tapos si attorney gusto niya ng additional red tape. Ano ibig sabihin? Si Abdul gustong magkaroon ng legal na baril, dadagdagan mo lang yung proseso niya. Dadagdagan mo yung gastos niya. So, asan yung gun control doon? Ako mismo, advocate ako ng gun ownership, pero hindi ko makita yung gun control eh. Hindi ba alam ni attorney kung ano ang gun control? Kung maganda sa kanya, hindi na dapat sinasabi na gun control. Hindi naman yung gun control. Gun registration lang yan. Para siguro yung Bangsamoro kumita sa mga kumukuha ng LTAP. Pero in reality guys, maganda yung isang kinomen dito. No? Until merong insurgency dyan sa Mindanao, hindi nyo masusolve ang loose firearms. Una-una, di ba, pamilya dyan, may, naglalaban, tapos lahat may baril. Ang gun control, attorney, kukumpiskain mo yung baril. Ha? Ayokong bigyan ka na idea. Gun control. Or hindi mo sila papayagan magkabaril. Yun ang gun control. Diba? So, kunyari, yan sila Abdul, yung pamilya nila, re-raidin mo yung bahay, kukunin mo lahat yung mga baril nila, yung mga loose firearm. Nako, baka hindi kayo makauwi. Diba? Diyan, malalaking mga pamilya ng mga tao dyan. Tapos, nakatira sa isang lugar, lahat armado. Mauubos ang pulis nyo pagka ni-raid nyo yung mga yan. Maniwala, alam nila yan. Hindi ko alam kung sinong pulis ang papayag na mang-raid ng mga ganyan dahil lang sa proposal mo na gun control. It will do more harm than good. Bakit? Yung ordinaryong Abdul, example lang ni attorney yan, kaya ginagamit ko. Ordinaryong Abdul na law-abiding citizen, gustong mag-LTAP, magpaparehistro sa kanila, magbabayad ng registration, mamaya magpapabayad na naman ng ID card dyan, 200 petot. O didagdag lang ng gastos yun, hindi yun gun control. Ano yan? Red tape. Nakaisip ng red tape at saka pagkakakitaan lang si attorney. Sad to say. Tapos, mention ng gun control. Wala namang gun control dyan. Yung comment nga, hanggat may insurgency dyan, may labanan, hindi nyo ma-implement yung gun control na sinasabi mo. Hindi pwede. Kasi mauubos yung pulis na gagamitin mo para manghuli. Maniwala kayo, high-powered pa yung gagamitin ko yung term nyo dyan, high-powered, yung mga ibang mga baril dyan na pag-aari ng pamilya. May malamang naka full auto. Yung iba, di ba, merong mga locally made na Barrett pa dyan, 50 cal. O, tapos anong dala ng pulis na mangre-raid? Ay, nako. Minsan sa start of the video, sabi ko nga, may mga politiko, kung hindi man politiko, yung mga nakaupo sa pwesto sa gobyerno, they will say one thing, pero yung solusyon nila, totally unrelated dun sa sinasabi nila. Huling-huli na eh. Walang kinalaman yung solusyon mo sa problema, attorney. Diba? So, with that, tatapusin ko na yung reaction video na to. Comment down below, ano sa tingin nyo? May sense ba yung sinasabi ni attorney? May nakita ba kayong relationship ng problema, yung solusyon sa problema? And sa tingin nyo, yung proposal niya na magrehistro lang sa kanila, masosolve na yung problema sa loose firearms? Kasi ang registration, guys, ang tatamaan lang naman yan. Or gun control, ang tatamaan lang naman yan eh. The same people. Yung mga law-abiding citizens lang naman eh. Yung mga nagpaparehistro, yung nag-LTAP, yun lang naman ang tatamaan yan eh. Yung mga loose firearms, sa tingin nyo, may isipan nila na, magparehistro na tayo sa Bangsamoro, sa Kasi sabi ni attorney, hindi pwede. In what world, anong mundo na yung kriminal may isipang magparehistro ng baril? Comment down below. See you next time. Bye.